Huh? Again, let me tell you this. Your mom, she was not like that before. Her hair was always updated. She had makeup even when she wake up. She wore the updated clothes. Her fashion was updated. But now look at her. Nothing. Everything is gone, Hugo. All because of her love for you. It doesn't matter. We don't care. We love you, that's why. We don't care about our appearance. We sacrifice that. Because we love you. We want to take care of you. So what you do is don't give us the best actor crying. Just like that. Oh, you don't give us that. Because we won't buy that. You must have gotten us before, during the first night or so in the hospital, when you cried. And we were panicking because we don't know what to do. But now, as days goes by, and the week went by, we know that you are the baby, the best actor baby that this industry, the world, has ever produced. Your acting abilities can be developed in the Star Magic Acting Academy. You will replace John Lloyd Cruz, all the crying actors. You know how to get the hearts of the audience. Just like how you got our hearts, Hugo Leandro. Carlos Landi, Hugo Leandro. Hey guys! Ayan! Dito na ako. Dito kami sa kotse. Dito kami sa likod. Punta muna kami ng metro sa Alabang Town Center. Tayo bibili kami ng, ng crib kasi kailangan pala talaga namin. Yung binigay kasi sa aming crib, pang toddler siya. Kasi hirap naman na buhat-buhat namin siya, diba? So, titingin kami na medyo affordable na crib doon sa may Alabang. And then, 3 to 5 yung pedya niya or pedia. Hindi namin naguguhan kami kung paano i-check namin. And si Daddy, ayan. Hey! Hey! What's up? Kita ka ba? Yeah, I'm the driver. Yun. Tapos, after nun check-up, bahala na. Si Hugo. Sige guys, mamaya na lang ulit. Madali ang makeup. Ang kilay ko parang hindi pa pantay. Bahala na. Gusto ko yung highlighter na binigay sa akin ni Patricia. In fairness naman, ayan. Tapos madalian na Laura Mercier yung gamit ko. Sige, mamaya na baka maka-copyright kasi ako. Bye. Papahangin mo na kaming gulong. Behave na behave lang. Turog na turog ang baby namin. Oh. And, antay na lang kami ng parking. Dito kami magpa-park sa may Metro Supermarket kasi mag-grocery rin kami konti mamaya dahil wala na kami supply ng cotton. Ang lakas ko sa cotton, tsaka ng, ano ba yun? May isa pa akong bibilin. Makakalimutan na talaga ako. Mas makakalimutan ako ngayon, as in. Tumitingin kami ng crib. Ay, ng crib, stroller. Kasi ito, 200 lang difference. 300 lang din difference. Pero parang mas comfy siya. Mas foamy, no? Compare dito. Ayan, tinatesting lang namin yung stroller niya. Di ba siya lulusot? Parang nakatakot. Adjust naman yan, diba? Wala daw ibang stock eh. Umiiyak kasi gutom na. Ito na lang binili namin. Kawawa naman. Hey guys! Okay guys, so we're here at ETC and first time namin pumasyal kasama si Baby Hugo. He's right there, you can see. So, yeah, so now it's time for some big chill, right? Yeah. Sana may avocado sila dito. Yeah. Alright. So Hugo is having a good time right now. He's right there. Diba? Parang hinihela siya. Diba? So, we chillin', okay? We chillin'. Alam may avocado shake. Yeah, I'm vlogging now. There you go. Big chill. Huh? Big chill. Magmi-merienda muna kami bago pumunta ng Las Piñas Doctor. Dito sa may summer. Napalitan. After ito punta kami ng SM, tapos bibili ako ng pang-color ng hair ko.
Yung ko parang ayaw ko muna magpagupit, hayaan ko muna na ganito siya. Kakatapos ng check-up namin, ayun, sabi naman ng, syempre, ng doktor, ito? Pwede daw ako mag-color ng hair or kung ano-ano man. Siya nga nag-drive pa nga daw eh. After niya Hindi ka pwede mag-drive? Pero hindi ako mag-drive syempre. Pero yung pag-aayos ng buhok, siguro asikasuhin ko yun. Pero bibili na ako ng pangkulay. Para habang tulog si Hugo, baka mag-color na ako ng buhok. Dahil tignan naman, ombre na yung buhok ko. Kahit na uso siya summer, pero alam mo yung ganang feeling. Pero hindi ako magpapagupit kasi okay pa yung hair ko. Ayoko munang magpaikli. Or ano ba? Pag bumalik na talaga yung mukha ko na sobrang wala na masyadong fats, tsaka ako magpapaikli ng buhok. Kasi dati ano ko ng hair, diba? Ang payat ko nun. Super, yung payato talaga days nun. Pero ngayon parang hindi siya bagay. And pag mahabang buhok, mas maraming style na magagawa. Tatali ko na lang. Update kay Hugo, okay naman siya. Very normal naman everything. So, sobrang happy. Mag-aantay na lang kami ng availability ng vaccines niya. Kasi sabi namin para isang gastusan, isang puntahan doon, papa-inject na namin sa kanya yung 6-in-1 with HEPA something yun. Kasi separate daw yun. Kaya antay-antay na kami ng text sa doktora kung kaya available yung magiging vaccine, yung mga vaccines niya. Tapos, ano pa bang update? Syempre, sabi ko nga, diba, last sa post ko, marami ako nababasa sa mga group or kung ano man. Kung may concern, mas okay na doktor talaga. Dahil siya rin ang nakakaalam ng mga history ng baby mo. Siya nag-aaral? Oo, tsaka iba-iba daw naman kasi talaga ang mga pasyente or mga bata. Tayo, iba-iba tayo. Pwedeng sa iba okay, pwedeng hindi. So, better na pag may concern daw, anytime i-text lang siya. For example, sabi nito parang vaccine dito, pag tinurok sa, for example, kay Hugo, maaring sa kanya, may reaction sa ibang bata, wala. Oo, pwede siyang lagnatin, pwede sa ibang. So, kikwento ng isang bata, ay, alam ko, wala naman yun. Oo. Tsaka wag daw magko-compare ng kasi sa iba. They all have their own pacing. Totoo. Huwag daw magko-compare kasi iba kasi kino-compare na ganitong age. Ako, nakalakad na ako, nakasalita. Pwedeng yung isa nakalakad, pero yung nakapagsalita. Iba, magsasalita muna, pero hindi makatamad pa daw maglakad. Depende yan. So, syempre, mas okay pa rin. Tsaka, hindi daw porket newborn, bawal ilabas or something. Mas okay nga daw, sabi ni doktora, na ilabas dahil nga para na-absorb niya yung mga iba namang nasasanay yung system niya sa ibang kasi bacteria. Kasi kahit wala pa siyang vaccine, pero yung pag-breastfeed niya sa nanay niya, merong antibodies yung milk nun. So, ready na siya para ma-conquer yung ano. Yes. Yung mga mong bacteria, mas okay din daw. Kaya, and then yung traditional na myth na kapag CS ka, bawal ka maglakad. Pag CS daw, di ba, bawal magkunik-anik. Siyempre, bawal talaga magbuhat ng sobra. Pero, mas okay daw maglakad dahil mas mabilis yung healing process pag naglalakad kasi nasi-circulate yung blood. That's right. Yung sinasabi na doktora. So, Cora, ngayon punta kami sa SM. Dahil may gusto kay doktora, malling! Yes! Yay! Happy baby! Kung ito, dati kumaalis na rin, nakakatuwa, maalis lang kaming dalawa lang. Ngayon, tatlo na kami. Sabi ni doktora, mga 6 months pa daw lalabas yung tunay na color ni Hugo. Ngayon daw kasi, iitim pa daw to ng sobra or mag-iiba pa, magda-darken pa siya. Tsaka magbabalat-balat pa kasi nga antag ito? Ano bang tamang word doon? Well, basta may something sinabi siya. O, sa liver or something. Basta something ganyan. Saka yung blood niya malapot pa. Si doktora nga rin daw about sa color ng hair. Alam ko marami sabi sa inyo na nababaliw daw. Hindi nyo naman daw iti-take yun. Hindi nyo naman iinuman yung pang color ng buhok para ma-take ng baby yun. Tsaka, diba? So, oo nga naman. Minsan talaga, pag may mga pamahiin or kung ano man ng mga ganyan, guys, isipin din muna natin kung talaga ba. Kasi minsan common sense lang eh. Diba? Hindi naman sa pag-aano, pero minsan gamit natin yung common sense natin. Kasi yung mga, may nag-comment nga before na bawal daw bantayan yung baby, ay bawal daw bantayan yung buntis kasi hindi daw lalabas yung anak. Sabi ko sa loob-loob ko, hindi na forever lalabas ng baby pag binantayan mo. So, mapapaisip tayo, diba, na ano ba yun? Kalokohan, diba? So, minsan sa mga ganyan, iba na rin tayo, 2017 na tayo. And, syempre, hindi naman magsasabi ng yung doktor ng hindi maganda sa atin or hindi mo siya mag-a-advise ng hindi maganda. So, better na tayo rin mismo minsan mag-isip-isip tayo, guys, na kung ano ba, kung
gamitin natin common sense natin yon. Anyway, punta na may SM, bibili rin ako ng bra nursing kasi, di ba, hirap maglaba everyday ng bra. Sorry TMI, pero kailangan ko bumili talaga ng extra kasi sa ATC wala. Tapos yung bote, kung nag-autofocus, ayan, bote, titingin kami ng medyo silicone daw, sabi ni doktor, maganda para pag gusto ko mapahinga yung nipples ko or something, breast ko. Pero hindi naman lagi yung gagamitin ko. Siyempre, iba pa rin pag pure breastfeeding. Pero, di ba, minsan kasi hindi maiwasan. Kailangan kong iwan minsan dahil may mga lakad kami like sa OB or kung ano man. Kaya check natin kung okay sa kanya. Tata ka siguro sa... Tata ka siya, asan kaya ako? Grabe. SM South Mall. This is mommy and daddy's play date. Grabe, nagpalit ako ng diaper niya. Nahugasan ko na lahat-lahat. Biglang umihi. Lagi siyang ganun. Sabi ko, grabe, Hugo, ikaw talaga. Pasaway ka talaga. Grabe. Sure na kasi mahangot. Nasal, ano ba? Ito meron na ito. Para kapag ka-breastfeed si baby, tapos alternating. Oo nga, alternating. Pwede po itong Yun na lang. siya lang po yung nipple natin yung peristaltic. Magkano siya? 549. 549. Okay. Okay ba yung ganito, miss? Yung silicone klase na nipple? Compared sa mga plastic nipples? Wala naman po tayo for plastic na nipples. Lahat po siya silicone. Pero iba-ibang klase. Peristaltic. Ade! Thanks, Tita Connie, sa OOTD ni Hugo. Sandra. Hi, Sandra. Nakita ko. Hey! Ayan o. Gising na siya. Sabi ng pedya niya, ganyan daw talaga yung color for until 6 months yata. 6 months pa daw lalabas yung tunay na color. Kasi naghahalo yung blood niya at yung breast milk. Yung breast milk ko. Ayan. Kaloka to asawa. Huwag ako malakpak mo. Lakas nun. Diba yung gustong-gusto niya Sabi mo, Sandra? Sabihin mo. Yun. Oo. Bakit naman ganyan yung kilay niyan? Uy. Tatable. Hey, baby. Bigay sa akin isa. Baby ka ba? Hindi ka naman baby. Big smile talaga siya eh. Tapos ano, sila magpupor sa munisipyo. Tapos mo lang talaga doon. Dadaling mo sa LSLPDX. Doon na sa apartment. Ngayon kasi Naku, papagutom na yung pag ganyan. Gutom ka na naman. Gutom na naman. Kakadumi lang. Just smiling.